lahat ay tanglaw. Nagbibigay karangalan sa unang bayang hinirang ng poon nating may kapal. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, papuri sa Diyos sa kaitaasan, at sa lupa'y kapayapaan, at sa lupa'y kapayapaan sa mga taong inalulugan niya. Pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, ipinagmumuni ka namin, pinasasalamatan ka namin. Dahil sa dakila mo ang kapulihan, Panginoong Diyos, Hari ng langit, Diyos ang makapangyarihan sa lahat. Panginoong Jesucristo, buktong na anak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, anak ng Ama. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Maawa ka sa amin. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan. Tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na nalulublog sa kanan ng Ama, maawa ka sa amin. Sapagkat ikaw lamang ang banal at ang kataas-taasan. Ikaw lamang, O Jesucristo, ang Panginoon, kasama ng Espiritu Santo sa kadakilaan ng Diyos Ama. Ng Diyos Ama. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, papuri sa Diyos sa kaitaasan. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, iniluluhog namin sa iyong dakilang kamahalan na katulad ng iyong anak na naging hindi naiiba sa mga tao at ngayoy dinala sa iyong banal na templo.
kami rin naway maging dalisay at marapat dalhin sa banal na tahanan mo sa pagtitipong ito, sa pamamagitan ni Hesu Kristo, ngayon at magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Malakiyas. Ito ang sinasabi ng Panginoong Diyos. Ipadadala ko ang aking sugo upang ihanda ang daraanan ko. At ang Panginoon na inyong hinahanap ay biglang darating sa kanyang templo. Darating ang pinakahihintay ninyong sugo at ipapahayag ang aking tipan. Ngunit, sino ang makatatagal pagdating ng araw na iyon? Sino ang makaharap pag siya'y napakita na? Siya'y parang apoy na napagpapadalisay sa bakal at parang matapang na sabon. Darating siya para humatol at dadalisayin niya ang mga saserdote, tulad ng pagdalisay sa pilak at ginto. Sa gayon, magiging karapat-dapat silang maghandog sa Panginoon, at ang mga handog na dadalhin ng mga taga-Huda at Jerusalem ay magiging kalugod-lugod sa Kanya, tulad ng dati. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Diyos na makapangyarihay, dakilang hari kailanman. Diyos na makapangyarihay, dakilang hari kailanman. Ang pintuang luma ay buksan ng lubos. Ang dakilang hari ay doon papasok. Diyos na makapangyarihay, dakilang hari kailanman. Ang dakilang haring ito ay sino ba? Siya ay ang poon, dakilang talaga. Saan mang labanan, tagumpay ay Kanya. Diyos na makapangyarihay, dakilang hari kailanman. Ang pintuang luma ay buksan ng lubos. Ang dakilang hari ay doon papasok. Diyos na makapangyarihay, dakilang hari kailanman. Ang dakilang hari, sino bang talaga? Makapangyarihang Diyos at hari siya. Diyos na makapangyarihay, dakilang hari kailanman. Magsitayo po ang lahat. Para sa lahat ng bansa, liwanag na nagmumula sa bayan mong pinakila. Hallelujah, 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 Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Nang dumating ang araw ng paglilinis, sa kanila ayon sa kautusan ni Moises, si Jesus ay dinala ng kanyang mga magulang
sa Jerusalem upang iharap sa Panginoon, sapagkat ayon sa kautusan, ang bawat panganay na lalaki ay nakatalaga sa Panginoon. At naghandog sila ayon sa hinihingi ng kautusan ng Panginoon, mag-asawang bato-bato o dalawang inakay na kalapati. May isang tao noon sa Jerusalem, ang pangalay Simeon. Matapat at malapit sa Diyos ang lalaking ito at naghihintay sa katubusan ng Israel. Sumasa kanya ang Espiritu Santo na nagpapahayag sa kanya na hindi siya mamamatay hanggat hindi niya nakikita ang Mesiyas na ipinangako ng Panginoon. Sa patnubay ng Espiritu, pumasok siya sa templo at nang dalhin doon ng kanyang mga magulang ang sanggol na si Jesus upang gawin ang hinihingi ng kautusan, siya'y kinalong ni Simeon. Ito'y nagpuri sa Diyos na ang wika, kunin mo na, Panginoon, ang iyong abang alipin, ayon sa iyong ipangako. Yamang nakita na ng aking mga mata ang iyong pagliligtas, na inihanda mo para sa lahat ng bansa. Liwanag itong tatanglaw sa mga hentil at magbibigay karangalan sa iyong bayang Israel. Namangha ang ama't ina ng sanggol sa sinabi ni Simeon tungkol sa kanya. Binasbasan sila ni Simeon at sinabi kay Maria, tandaan mo, ang batang ito'y nakatalaga sa ikapapahamak o ikaliligtas ng marami sa Israel. Isang tanda mula sa Diyos, ngunit hahamaki ng marami, kaya't mahayag ang kanilang iniisip. Dahil dyan, ang puso mo'y para na ring tinarakan ng isang balaraw. Naroon din sa templo ang isang propetang babae na ang pangalay Ana, anak ni Fanuel, na mula sa lipi ni Aser. Siya'y napakatanda na. 7 taon lamang silang nagsama ng kanyang asawa nang siya'y mabalo. At ngayon, 84 na taon na siya. Lagi siya sa templo at araw-gabi sumasamba sa Diyos sa pamamagitan ng pag-aayuno at pananalangin. Lumapit siya ng oras ding iyon at nagpasalamat sa Diyos. Nagsalita rin siya tungkol kay Jesus sa lahat ng naghihintay sa pagpapalaya ng Diyos sa Jerusalem. Nang maisagawa nila ang lahat ng bagay ayon sa kautusan, bumalik na sila sa kanilang bayan, sa Nazaret, Galilea. Ang batay lumaking malakas, marunong, at kalugod-lugod sa paningin ng Diyos. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo po ang lahat. Magandang umaga po mga minamahal kong mga kapatid na naririto at kasama natin online. Good morning po. Sabay-sabay po nating papurihan ang ating mahal na poong Jesus Nazareno. Pakitingnan naman po yung katabi. Pakitingnan kung bukas pa yung kandila. Ayan, patay na. Pakisabi sa katabi, magpaliwanag ka. Magbigay liwanag ka. Yan. Sa atin pong pagdiriwang sa araw na ito, sa ating kapistahan ng Candelaria, pagpapakita ng ating Panginoon sa templo, pagdadala sa Kanya sa templo, ipinapaalala sa atin sa pamamagitan ng mga kandila na yung buhay nawa natin ay maging tapat sa ating misyon. Ano po yung misyon na ibinibigay sa atin ng Panginoon? Tayo ay magdadala ng liwanag sa mundong ito. Tayo ay magpapaliwanag ng ating mundo. Simula sa ating mga buhay, sa ating mga pamilya, at kung saan tayo pinapadala ng ating Panginoon. Tayo ay magdadala hindi ng ating liwanag, kundi ng liwanag na natanggap natin sa poong Jesus
Nazareno. Ano po bang ibig sabihin kapag sinasabing, magpaliwanag ka nga? Magpaliwanag ka nga? Bakit sinasabi po iyon? Kapag mayroong hindi pagkakaintindihan, kapag may hindi pagkakaunawaan, nanghihingi tayo ng paliwanag, naghihingi tayo ng liwanag dahil nagiging malabo at madilim na yung inyong ugnayan, yung inyong relasyon. Sa buhay po ng bayan ng Israel, napakatagal nang naghihintay ni Simeon at ng propetang si Ana. Malabo na yung kanilang buhay dahil malayo na yung bayan ng Israel sa ating Panginoon. Kaya ang hiling nila, ang panalangin ni Simeon at ni Ana, Panginoon, magbigay ka ng liwanag, magpaliwanag ka sa amin. At sinong ipinadala ng Diyos para magdala ng liwanag, magdala ng pagpapaliwanag na magtatanggal ng kadiliman na kanilang nararanasan dahil din naman sa kanilang mga nagagawang kamalian. Ang ipinadala ay yung ating Panginoon. Kaya nung nakita ni Simeon yung ating Panginoon sa Ebanghelyo, siya'y lubos na nagalak, lubos na nagkaroon ng pag-asa dahil darating na ang kaligtasan sa kanilang bayan dahil nakita niya na ang Panginoon ang liwanag para sa kanilang bayan. Mga kapatid, sa mga panahon na yung buhay po natin ay nakakaranas ng kadiliman, hindi pagkakaunawaan, lumapit po tayo sa ating Panginoon para manghingi ng liwanag, magpaliwanag. Kapag ako po ay nakikipag-usap sa mga ikakasal, kapag nag-i-interview po ako ng mga ikakasal, ang isa sa mga pinakamahalagang tinatanong ko, anong ginagawa ninyo kapag nagkakaroon kayo ng hindi pagkakaintindihan sa inyong relasyon? Ano po bang pinakamagandang solusyon? Ang kadalasang sinasabi nila ay ang kahalagahan ng pag-uusap. Pag-uusap. Naniniwala naman po kayo na isang mahalagang solusyon kapag hindi nagkakaunawaan sa isang relasyon ay ang pakikipag-usap. Yung kakayahan na magpaliwanag kapag mayroong hindi pagkakaintindihan. Kaya pinapaalala ko sa bawat magka-relasyon na aking ini-interview bago ikasal, kapag sa isang relasyon ay nagkakaroon kayo ng problema, mahalagang tatandaan ninyo na ang tatapusin ay ang problema at hindi ang relasyon. Kapag sa relasyon, nagkakaroon ng hindi pagkakaintindihan, tandaan po natin, ang tatapusin ay ang problema at hindi ang relasyon. At sa papaanong paraan tatapusin ang problema, magpaliwanagan kayo, mag-usap kayo. Yun po yung ating daan para tayo ay makapag-ayos ng ating mga ugnayan. At ito po yung ipinapakita ng ating Diyos nung ang ugnayan ng bayan ng Diyos at sa Kanya ay nagkaroon ng hindi pagkakaunawaan dahil sa kasalanan. Pwede namang hayaan na lamang ng Diyos yung Kanyang bayan na lumayo sa Kanya. Hayaan na lang tayo na mawala at bumagsak sa kasalanan. Pero ang Diyos, tapat sa Kanyang pagmamahal, ipinadala yung Kanyang anak para mangusap sa atin, para magpaliwanag sa atin na ang bawat isa sa atin ay ninanais ng Diyos na makapiling niya magpasawalang hanggan. Ayaw ng Diyos na mawalay tayo sa piling niya. Kaya ang ating Panginoong Hesus Nazareno dumating dito sa mundong ito para tayo ay hatakin pabalik sa tamang daan at para tayo ay hatakin sa buhay na walang hanggan. Sa atin pong mga buhay, gusto kong sabihin
na unang dumadating yung ating Panginoon sa panahon ng ating binyag. Alam po natin sa panahon ng binyag, isang ginagamit na elemento ay ang liwanag. Binibigyan tayo ng liwanag sa panahon ng ating binyag. Ano pong sinisimbolo noon? Tayo sa ating buhay, nagsisimulang pagpaliwanagan ng ating Panginoon. At bilang mga tao, bilang mga anak ng Diyos na binibigyan ng liwanag ng Panginoon, tayo nawa ay makapagdala ng liwanag sa ating sanlibutan. Bilang mga anak ng Diyos, ang ating misyon ay magbigay ng liwanag sa ating mundo. Hindi tayo yung magiging dahilan kung bakit mawawala yung liwanag ng iba na kanilang natanggap sa binyag. At sa atin pong paglalakbay sa buhay na ito, alam po natin kung minsan yung liwanag na ibinibigay ng Diyos sa panahon ng ating binyag, yung liwanag ng pananampalataya, yung liwanag ng pag-asa, kung minsan ay mawawala at mamamatay. Ano pong mga dahilan kung bakit nawawala yung liwanag natin? Kung minsan yung mga pagsubok sa buhay natin, babawasan at aalisin yung liwanag ng pananampalataya at pag-asa. Maraming mga factors sa ating mga buhay na makapag-aalis nito. O kaya naman, pwedeng tayo rin mismo yung magpapatay ng liwanag na ibinigay ng ating Panginoon dahil sa ating mga kasalanan. At kapag namatay yung ating liwanag sa buhay na ito, doon tayo magsisimulang makaranas ng mga mas matitinding pagsubok, mas matitinding kadiliman. At ngayon magtatanong tayo, saan tayo kukuha ng pag-asa? Saan tayo kukuha ng lakas para makapagpatuloy muli? Ito po yung isang ipapaalala ko sa bawat isa sa atin. Sa mga panahon na nakakaranas tayo ng kadiliman, sa mga panahon na nakakaranas tayo ng kaguluhan sa ating buhay, ang babalikan natin para magkaroon muli tayo ng liwanag at pag-asa ay yung unang nagbigay sa atin nito. Walang iba kundi ang ating mahal na poong Jesus Nazareno. Huwag tayong lumayo sa Kanya, bagkus patuloy tayong lumapit sa Kanya at tumingi ng pagpapaliwanag at lakas at pag-asa para tayo ay makapagpatuloy ng matiwasay habang tayo ay naglalakbay sa mundong ito. Sa Kanya po tayo babalik nawa palagi kapag tayo ay nakakaranas ng kadiliman sa buhay na ito. Sa Kanya lamang, sa Kanya din natin ituturo yung iba na nawawala sa buhay na ito. Sa Kanyang liwanag, dahil yung Kanyang liwanag ay ang magbibigay ng pag-asa at lakas sa atin para maharap yung mga pagsubok sa ating mga buhay. At kapag patuloy nating natanggap yung liwanag ng ating Panginoon, babalik at babalik tayo sa ating misyon. Magdala ng liwanag sa mga taong nakakaranas ng kadiliman. At kung mapapansin po natin, sa isang kandila, para patuloy siyang magningas, kailangan niyang unti-unting maubos. Kailangan niyang unti-unting mabawasan. Ano pong ipinapahayag nito? Kapag tayo ay magbibigay ng liwanag sa sanlibutan, kapag tayo ay maglilingkod na tawag ng ating Panginoon, maging handa po tayong maubos sa ating sarili. Maging handa tayong magsakripisyo ng ating sarili. Magsakripisyo ng ating buhay, ng ating oras, ng ating talento. Upang tunay tayong makapagbigay ng liwanag, ng lakas, ng pag-asa sa mundong ito. Yung titingnan po natin yung buhay ng ating Panginoon, naubos yung kanyang buhay, inialay ng buong buo para makapagbigay ng liwanag sa buhay ng bawat isa. Ibinigay sa krus, naubos sa krus, nagsakripisyo sa krus para tayo ay makaranas ng buhay na walang hanggan. Yung mga magulang po sa atin,
lalo na yung mga ina, nagiging ilaw po tayo ng tahanan dahil sa ating pagbibigay ng sakripisyo para mapaliwanagan yung buhay ng ating sambahayan. Napakahalaga po ng pagsasakripisyo, pagbibigay ng sarili. Kaya tunay lang tayong makakapagbigay ng liwanag sa mundo kung hahayaan natin yung ating sarili na magbigay, maubos, at magsakripisyo. Mga minamahal kong mga kapatid, sa pagpapatuloy ng ating pagdiriwang, ang tanging ipinapaalala sa atin ng Panginoon, tayo ay maging liwanag sa sanlibutan ito. At paano tayo magiging liwanag? Unang-una sa lahat, mahalagang tayo ay tumatanggap at patuloy na tumatanggap nito sa ating Panginoon. At kapag tayo ay magbibigay ng liwanag, napakahalaga na kaya nating magsakripisyo at magbigay ng ating sarili. At kapag nabigyan natin ng liwanag yung bawat isa, mas magiging maayos po yung ating mundo. Mas makakalakad tayo ng matiwasay patungo sa kaligtasan, sa tahanang inihanda ng Panginoon, sa buhay na walang hanggan. Amen. Magsitayo po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, nagniningning si Kristo bilang liwanag ng kaligtasan sa lahat ng bansa at kalawalhatian ng kanyang bayan. Ilapit natin ang ating mga panalangin sa Ama na nag-alay ng kanyang buktong na anak para sa atin. Sa bawat panalangin ng ating sasabihin, Panginoon, masinaganawa kami ng iyong liwanag. Panginoon, masinawagan nawa kami ng iyong liwanag. Ang simbahan sa mundo naway ipakita ang tunay na mukha ni Kristo at maging tanda ng kaligtasan sa lahat. Manalangin tayo. Panginoon, masinagan nawa kami ng iyong liwanag. Ang mga may kapangyarihan naway maglingkod sa lipunan ng may pag-aalay ng sarili, magkaroon ng tapang na magpahayag at kumilos sa ngalan ng katotohanan at katarungan at maging saksi sa pag-ibig ni Kristo. Manalangin tayo. Panginoon, masinagan nawa kami ng iyong liwanag. Tayo naway mabigyan ng sigla ng pagiging masunurin ng Birheng Maria at ni San Jose sa laging pagtupad sa mga kautusan ng simbahan. Manalangin tayo. Panginoon, masinagan nawa kami ng iyong liwanag. Sa pamamagitan ng kanilang mga sariling halimbawa, mahikayat ng mga ama at ina ang kanilang mga anak sa pagsunod kay Kristo. Manalangin tayo. Panginoon, masinagan nawa kami ng iyong liwanag. Ang mga yumaong mahal natin sa buhay, naway humayo sa kapayapaan ng Diyos at magdiwang ng walang katapusan sa piling ni Maria at ng lahat ng mga santo. Manalangin tayo. Panginoon, masinagan nawa kami ng iyong liwanag. Panginoon, nasa kadiliman kami kung wala ka. Magningning nawa sa amin ang iyong liwanag, upang sa aming sariling paraan, kami maging mga salamin ng iyong liwanag. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo po ang lahat. Itong alak at tinapay ay handog sa iyo, Ama. Ito'y bunga
Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, naway maging kalugod-lugod sa iyo ang paghahaing ito ng iyong nagagalak na sambayanan. Niloob mong para sa ikabubuhay ng sanlibutan ay maihandog ang tupang maamo at walang bahay tungis, si Hesukristo na iyong anak at aming Panginoon, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayoy dinala sa iyong templo ang anak mong dati nang di iba sa iyo. Siya ang nagbibigay karangalan sa Israel na iyong bayan. Siya ang ipinahayag ng Espiritu Santo bilang liwanag na tatanglaw sa lahat ng tao. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo. Napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at tugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan.
Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasama namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Paspasin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Francisco na aming Papa, at ni Jose na aming Obispo, at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay, nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol, ni San Juan Bautista, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama Ama namin, namin, sumasalangit sumasalangit ka. ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan, ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Anong communion namin? Hindi. Ano tayo eh? Kandila eh. Alam mo yung tanglaw. Ayun mga poet. Yung aking tanglaw. Tsaka tong Christ be our life. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa pagtanggap namin ng pakikinabang, naway mapa sa aming lubusan ang iyong kagandahang loob, na kinamtang ganap ni Simeon, noong matupad ang kanyang inaasam, na wag mo nang mamatay hanggang hindi nakikita ang Mesiyas. Marapatin mo ring aming makamtan, ang walang maliw na buhay, sa pagtahak namin sa landas ng pakikipagtagpo, sa aming Panginoong Hesukristo, ngayon at magpa sa walang hanggan. Amen. Mga minamahal kong mga kapatid, ang patuloy pong paanyaya at tawag sa atin, lalo na sa araw na ito, tayo nawa ay magdala ng liwanag ng ating Panginoon sa mundong ito. Pero hindi po natin madadala ang liwanag ng ating Panginoon kung unang-una, hindi tayo tumatanggap nito. At makakatanggap lamang po tayo ng pagpapaliwanag ng ating Poong Jesus Nazareno kapag tayo ay lumalapit sa Kanya, lalo na sa pananalangin. Kaya ang imbitasyon, patuloy na lumapit at tumanggap ng liwanag mula sa ating Panginoon. At pagkatanggap, tayo ay magdala ng Kanyang liwanag sa mundong ito. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na Poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtan nawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang pangako nila noon sa binyag, na ikaw ay kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon, magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong mapayapa, taglay ang pag-ibig ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba